Welcome back mga kababayan, AJ Commentaries. Salamat po sa mga nakapanood at nakapakinig sa mga nakaraan kong videos. Ngayon po ay araw ng, July 4 dito, 4th of July kung nasa na ako ngayon. Pero July 5 na sa Pilipinas. At bukas na nga dyan, impeachment trial na. So mayroon pa akong post, hindi ko po alam kung na-post na to sa mga oras na to, yung paliwanag ko, opinion natin patungkol doon sa grave threat na ginawa ni BP Sara. Medyo light lang yung conversation natin doon. Talakayan natin. Ang isa lang ang tinanong ko doon, mga kababayan. Sabi po kasi sa Article 282 ng ating revised penal code, 'di ba? Grave threat, 'di ba? Pag may pagbabanta na saktan o mag-inflict ng harm sa isang tao, sa kanyang pamilya, 'di ba may threat 'yon? Simple lang ang tanong ko doon eh. Ang Tagalog ng threat ay banta. Si BP Sara ba ay nagbanta sa pamilya Marcos? Yes or no? Simple lang po. Okay na bahala mag-isip. So balik po tayo dito. Ang una po natin gustong pag-usapan sa pagkakataong ito. Iduduktungan ko lamang po yung video ko nung tungkol sa Republic Act 7080 sa Anti-Plunder Law. Kasi po may nabasa po akong comment. Sa dinami-dami ng comments, 80%, 90% naintindihan nila yung paniliwanag natin tungkol doon sa batas na yon. May mga mangilan-ngilan na ligaw. Yun po ang gusto kong pag-usapan. May nagtanong mga kababayan, bakit minamadali at sinampahan ng kasong plunder si Marcoleta pero hindi sinampahan si BBM na nakatanggap din ng pera o donation para sa kanyang kampanya. Yan ang gusto natin pag-usapan. Bakit nga ba? So, balik tayo ngayon. Ilalagay ko pa rin dyan, mga kababayan. Ang sabi po sa Republic Act 7080 Section 2, mga kababayan, basahin ko lang po, ilalagay ko dyan, ha? Any public officer who, by himself or in connivance with the members of his family, relatives, by affinity or consanguinity, business associates, subordinates, or other persons, amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth through a combination or series of overt or criminal acts as described in Section 1D hereof in the aggregate amount or total value of at least 50 million pesos shall be guilty of the crime of plunder and shall be punished by reclusion perpetua to death. Kaya po to death kasi meron pa pong death penalty nun. So sabi dito, number 1, any public officer. Number 2, may series of overt or criminal acts. Pangatlo, 50 million and up. Pinaliwanag ko po yan sa isa kong video. So punta po ngayon tayo sa 1D. Sabi dito, ang ill-gotten wealth ay by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and or entity in connection with any government, contract, or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. So dito, by receiving, pag nakatanggap ng pera, directly or indirectly, commission, gift, share, percentage, kickbacks. Ngayon, bakit ko po pinaliwanag muli yun? Bakit ko po binasa yung dalawang yon? Yung Section 2 at Section 1D. Kasi po mga kababayan, yun ang pinagkaiba. Bakit may kaso si Marcoleta pero wala si BBM? Balik po tayo mga kababayan. Number 1, sa Section 2, para ikaw masampahan ng plunder, kapag sa panahon na tumanggap ka ng pera, ng gift, ng komisyon, ng kickback, directly or indirectly, walang sinabing kaban ng bayan, mga kababayan. Walang sinabing public fund na tinanggap. Tandaan po natin yung kinaso kay Erap Estrada 2001 kung saan siya ay na-convict. Siya po ay hinatulang guilty sa kasong plunder noong 2007. Ang kaso niya ay plunder dahil sa perang tinanggap niya, dahil sa komisyon na tinanggap niya mula sa weteng. Hindi mula sa kaban ng bayan. So malinaw mga kababayan, hindi kailangan kaban ng bayan. Pwede rin kaban ng bayan pero hindi exclusive sa kaban ng bayan. Pwedeng komisyon, pwedeng gift sa kahit na private fund. Basta ikaw ay nakalagay any public officer.
Ibig sabihin, nakaupo ka, kaya naman huwes ka, basta public official ka mga kababayan. Tapos ang tinanggap mo, 50 million and above. Public officer, 50 million and above. Tapos, ano yung pangatlo mga kababayan? Huwag kakalimutan, series of overt or criminal acts. Ito pong tatlong to mga kababayan, wala si BBM. Bakit? Una po, nung tumakbo po siya ng 2022, hindi po siya lingkod bayan. Wala po siyang posisyon. Siya po ay private citizen na tumakbong presidente. Kung matatandaan po natin, natalo siyang vice president. Hindi po siya tumakbo noong 2019. So wala siyang posisyon na hinahawakan. Si Marcoleta ay kongresista, public officer. Basa ulit, any public officer who by himself or in connivance with members of his family, relatives, community, or consanguinity, business associates, subordinates, or other persons, amasses, accumulates, or acquires. Oh, yun na po. Number 1, si Marcoleta, public officer. Si Marcos, hindi. Magkano tinanggap? 75 million pesos. Sabi sa plunder law, kapag 50 million and above, plunder. Series or overt criminal acts, ilang beses niya. Sinabi rin niya to, mga kababayan, sinabi ni Marcoleta, sa iba't ibang pagkakataon, iba't ibang tao nagbigay sa kanya. 30 million Mike Defensor, 25 million doon sa isang spirito ang apelido, 20 million doon sa Aristotle Viray. Ang total, 75 million. Sabi nga niya, marami pa eh. Ngayon, ang problema, mga kababayan, yung tinakbo ni Presidente Bongbong Marcos, dineklara niya sa kanyang salin at SOSE yung mga gastos. Kay Marcoleta, mga kababayan, hindi niya dineklara sa kanyang statements of assets, liabilities, and network. Hindi rin niya dineklara sa kanyang SOSE, statements of contributions and expenditures. Ang katwiran niya, natanggap niya yung pera prior, bago ang campaign period. Ano ibig sabihin nun mga kababayan? Ang campaign period nag-i-start February. January niya yun natanggap. Sabi niya, etong mga to, itong ebidensya itong mga to, siya ang nag-provide mga kababayan. Sa TV, napanood naman natin yun eh, napakinggan natin eh, pinapaliwanag niya eh. So, nakalusot siya sa election offense. Kasi ang election offense, kapag ikaw ay kandidato at tumanggap ka ng donasyon, idedeklara mo yan. Eh sabi sa jurisprudence, kung natatandaan po natin, sa isang kaso noon, malinaw na sinasabi, hindi ka tinuturing na kandidato kung hindi pa nagsisimula ang campaign period. Eh January pa lang noon eh. So hindi pa siya opisyal na kandidato. So yung tinanggap niya, hindi niya ngayon dineklara kasi ang sabi ng mga nagbigay sa kanya, huwag mo na kami i-disclose ha, huwag mo na kami isama. Basta ito'y tulong namin sa'yo. Ariin mo na lang utang. Eh yun ang sabi. Diba? Napanood naman natin eh, mga kababayan eh. Gusto ko sana dito i-play kaso baka makopyright eh. Pero mga kababayan, ang gusto kong sabihin, dahil inamin niya eh, at di niya dineklara. Nakalusot siya sa COMELEC kasi sabi ng COMELEC, walang election offense kasi wala sa campaign period yung ginawa niya eh. So lumabas ngayon siya. Hindi na ngayon election offense kung saan sana ano lang ang ano niya, penalty niya siguro doon 5,000 pesos lang tapos di na siya pwede tumakbo. Eh ngayon na nangyari, napunta siya sa mas malaki kasi January mo tinanggap 75 million, hindi mo dineklara. Eh kongresista ka niyan eh. Public official ka eh. Ulit, section 2, any public officer. Number 2 50 million and above. Pasok pa rin siya doon. Overt or series of criminal acts, magkakaibang araw, magkakaibang tao. Alam niyo po mga kababayan, ulitin ko po bakit po ang mga batas natin, ang logic ay para mapigilan ng isang krimen? Para ikaw bilang isang lingkod bayan, hindi ka masakdal. Di po ba? Kaya yung ginawa, para wag mo gawin. Eh malinaw eh, nilabag niya yung ano eh. Ang hindi lang po yun mga kababayan Kasi mga kababayan, sinasabi rin naman doon sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sa Republic Act 3019, ganun din po sa Presidential Decree 46, mga kababayan. Malinaw doon, yung public officer na tumatanggap ng gift, present,
Christmas gift, kahit Christmas gift nga eh. Dahil may posisyon ng tao, bribery or indirect bribery yan. Kaya nasampahan din siya nun eh. Di po ba? Eh, sabi sa 3019, yung mga utang na loob na yan, kasi tayo may utang na loob, di ba? Eh, dapat iwasan natin yan eh, kasi mamaya, kahit sabihin mo na wala namang hiningin kapalit, eh baka pag dumating ang panahon, lumapit yan sa'yo, hindi mo matanggihan. Eh, nakapwesto ka, maapektuhan ng pagdedesisyon mo bilang isang lingkod bayan. Kaya ba, mga kababayan, ganyan katgigil ang suporta ni Marcoleta sa mga ginugusto ni Mike Defensor? Dahil ba dyan, tamo, nagkaroon ng issue ngayon sa kanyang kredibilidad. Yun yung mga iniiwasan, mga kababayan. At yun din ang pinagkaiba ng donasyon na sinasabi ng mga DDS, bakit hindi sinampahan ng kasong plunder si BBM, eh sinampahan naman si Marcoleta. At bakit ba shortcut? Bakit mabilis? Kasi gaya ng pinaliwanag ko sa mga nakaraan kong videos, mga kababayan, unang-una wala ng gathering of facts. Wala ng preliminary investigation. Para saan pa? Binigay niya lahat ng impormasyon, mga kababayan. Pinaliwanag niya. Parang ganito yan eh. Nag-a-admit siya ng kasalanan niya. Merong isang krimen na nangyari at may isang tao nagsasabi, ako gumawa nun. At ito, paano ko ginawa yun? Tapos inaasahan natin ang otoridad ay hindi magsasampa ng kaso. Mga kababayan kong DDS, mag-isip po tayo. Kung dinedeklara niya na nagawa niya ang krimen, bakit hindi siya sasampahan ng kaso? Kayo na bahalang sumagot, mga kababayan. Pero may lusot naman yan, mga kababayan. Alam niyo po kung anong pinamagandang lusot yan? Aminin na lang niya, sabihin niya sa korte, nagkamali siya sa SOSE, nakalimutan niyang hindi ilagay. Pwede naman niyang amend yung SOSE, yung Statements of Contributions and Expenditures. Pwede niyang amend yun, pwede niyang i-edit, baguhin. Di po ba? Aminin lang niya, nagkamali siya. Ang problema, marami na siyang pronouncements, marami na siyang dineklara, marami na siyang sinabi sa media na talagang hindi niya nilagay doon dahil intention niya wag ilagay kasi pinag-uusapan siya, wag nang ilagay. Napasok siya talaga sa plunder. Mga kababayan, kayo na ba ang bahala? Hanggang dito po muna. Maraming salamat. Pero sana nasagot ko yung tanong, anong pinagkaiba ng donasyon kay BBM sa kanyang kampanya noong 2022 sa donasyon sa kampanya ni Marcoleta noong 2025. Hanggang dito po muli. Maraming salamat po. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, sana po kayo mag-subscribe, mag-comment at mag-like. Salamat po sa inyo, mga kababayan.